Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, isang mainit na hapon mga kaibigan. Welcome sa Radyo Mindanao Aztec. Ito po ang balikod, Alasinto, at ang ating partner, ang ating technical director na si Reynaldo. At ako, napakainit. Kanina mga kaibigan, napakalakas ng ulan. At ngayon ay super init naman. Maraming mga kababayan natin ang nagkakasakit. Takot na nga tayo sa COVID. Ito pa yung ating klima. Kaya kailangan natin mag-ehersisyo, kumain ng tama, take your vitamins, yung mga multivitamins, yung Rebicon, Stress Tab, yan. Kompleto yan mga kaibigan. Enervon. Huwag kayo magpapaniwala doon sa mga kung ano-anong ibinibenta. Walang mga mas mainam yung Revicon mga kaibigan. Mura na, sigurado ka pa. At dyan sa Sulu Province, good afternoon. Kay Governor Sakurtan, ang masipag na gobernador ng lalawigan ng Sulu. Kahapon, nagkaroon sila ng virtual meeting. Si Governor Sakurtan together with other provincial governors mga kaibigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ando doon si Chief Minister Murad Ibrahim at mga iba pa. Virtual meeting, iba na talaga new normal mga kaibigan ngayon. Puro online. At popular ngayon mga kaibigan yung Zoom. Yung pwede kayong sabay-sabay na mag-virtual meeting. Yung Zoom. Pero may mga ano yan mga kaibigan may mga issues, security issues. Basahin nyo muna sa internet itong mga issues at ukol dito sa Zoom. Zoom. Binabati natin si Mayor Abdul Baki Ajibun ng munisipyo ng Omar sa Sulu Province mga kaibigan. At kinuha niya yung first batch ng mga stranded Altausugs from Zamboanga. At isinakay sa isang commercial vessel kaibigan, sa isang passenger ferry o passenger boat. Itong passenger boat mga kaibigan, mismong si Mayor Ajibun ang nagbayad ng mga medical certificate, lahat ng mga fees nitong mga stranded Suluanos mga kaibigan. Hindi lang yung mga medical certificates, pati na yung kanilang boat tickets. At nagbigay pa siya ng mga sasakyan upang ma-pick up, masundo sa Jolo, sa Port of Jolo, itong mga Suluanos mga kaibigan. At dinala niya sa kanyang lugar sa munisipyo ng Omar. At hindi lamang yan mga kaibigan, nagbigay pa siya ng mga pagkain dito sa kanyang mga kababayan, mga constituents. Matagal din itong
na ipit mga kaibigan sa Zamboanga. Anong ilang buwan to? 2 buwan nag-ECQ, di ba? Enhanced Community Quarantine. Pinayagan lamang silang makabalik ng Cebu nung magdeklara na ang Pangulong Duterte mga kaibigan na ang Zamboanga ay nasa ilalim na ng General Community Quarantine. Pero mas nauna yung Sulu mga kaibigan and other provinces sa BARM na mailagay sa MGCQ. Kaya naman maraming salamat. Kudos kay Omar Mayor Ajibun. Siyempre kasama niya ang walang iba. Yung si Vice Mayor Judin at yung mga members ng Sanggunian. So napakaganda na ganyan. Ilang dosena kaya itong ibinigay sa ating balita. Hindi naman nasabi. Pero sa Sulu Province mga kaibigan, napakaganda nitong ginagawa ni Governor Sakurtan para ma-address o mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. At mula nung Marso mga kaibigan hanggang sa kasalukuyan ay 2 confirmed case lamang ng COVID at yung isa ay kumpleto na sa kanyang quarantine. At yung isa ay nasawi dahil may mga underlying sakit to mga kaibigan. So yung isa pa, 2 kasi to mga kaibigan, naka-recover na. At meron pa rin mga suspected cases pero napakakonti na lang mga kaibigan. Dahil out of 84 suspected COVID cases, yung 69 mga kaibigan completed na yung kanilang quarantine. So halos wala ng problema. Ang dapat talagang tutukan dito yung Basilan Province. Kasi ilan na ba ang report sa Basilan? 2 o 3 positive cases na mga kaibigan. Kalungkot, diba? Kung kailan nag-MGCQ ang buong autonomous region, ay saka pa nagkaroon ng mga positive cases. Mahirap talaga itong COVID, mga kaibigan. Kaya lagi nating pinag-iingat ang mga tao. Gumamit kayo ng face mask kung kayo nasa labas ng bahay. At wag na wag kayong hawak ng inyong mga mata, tenga, bunganga, ilong. Panatilihing malinis palagi ang inyong kamay. At kahapon mga kaibigan ay in-extend din ng Pangulong Duterte yung Modified General Community Quarantine sa Sulu Province hanggang June 30. Parang sa Zamboanga mga kaibigan, extended din yun na GCQ. Hinabaan ni Pangulong Duterte sa rekomendasyon ng Department of Health at ng National Interagency Task Force on COVID-19. Kaya nga itong si Governor Sakurtan being the head of the Sulu Provincial Task Force on COVID-19 ay pumirma ng isang executive order na mini-maintain yung MGCQ until June 30 as per classifications ng IATF. At kaya naman lahat medyo kahit na naka-MGCQ ang Sulu at walang problema masyado, ay yung kanilang health protocols mga kaibigan talagang mahigpit pa rin. Talagang very strict ang implementation ng quarantine guidelines mga kaibigan. Sa utos na rin itong si Governor Sakurtan.
napakasipag na tao nito mga kaibigan. Masipag na, matalino pa. At dahil nga dyan sa ipinatutupad na quarantine measures sa Sulu Province, pati yung mga Amerikanong sundalo, dumadaan sila sa standard health screening protocols ng ating task force sa Sulu Province. At ang nagpapatupad nito yung mga team mula sa Rural Health Unit ng Hulo. Nung kailan lang, di ba, nagbalikan yung mga Amerikanong sundalo dyan sa Sulu. Ito ay matapos mga kaibigan na suspindihin ni Pangulong Duterte yung kanyang order na ibasura itong Visiting Forces Agreement. Kaya dahil dyan, meron ng dahilan na muling bumalik ang mga sundalong Kano sa Sulu Province. Malaki ang pakinabang ng ating militar sa mga Amerikano. Dahil bukod sa kanilang mga training exercises mga kaibigan, ay maraming mga humanitarian efforts itong mga sundalong Amerikano sa ilalim ng kanilang US Special Operations Task Force. At wala namang reklamo itong mga sundalo. Talagang dumaan sila sa proseso. Dahil kailangan ito mga kaibigan, kinunan sila ng mga body temperature at marami pa silang pinirmahan. Hindi natin alam kung saan ito nanggaling itong mga Amerikano. Kaya ang sabi ni Governor Sakurtan, dapat natin daan talaga ito sa protocol. Hindi naman dahil Amerikano sila, sundalo sila, pwede sila maglabas-pasok sa Sulu. Kung matatandaan niyo mga kaibigan, di ba yung isang US carrier, halos dami-daming ilang daan yung na-infect ng COVID-19 sa barko mismo. Kaya naman ingat na ingat ang Sulu Province, mahihirap ng masingitan, ano ba? Kaya laging paalala ni Governor sa mga tausog, mag-face mask kayo kung kayo ay nasa labas ng bahay. At kung kayo ay nagtatrabaho, mag-face mask, maintain social distancing. Kaya naman marami ang disiplinado mga kaibigan dyan sa Sulu. Dahil kung anong sabihin ng gobernador, ano ang sabihin ng mga health authorities at ng Provincial Task Force on COVID-19, talagang sinusunod nila. Sa bagay, wala naman nagutom sa mga tausog. Ilang beses nagkawala itong si Governor Sakurtan ng mga welfare goods sa kanyang mga constituents. Imagine, ilang beses itong namigay ng tigsi 50 kilong bigas. Tapos ilang bags ng mga groceries pa. Sa buong lalawigan yan mga kaibigan, sa buong Sulu. Kahit kulang-kulang yung binibigay na tulong ng BARMM sa Sulu Province. Kaya naman mahal na mahal ang mga tausog. Itong si Governor Sakurtan. Sir, good afternoon. Katulad dyan sa Zamboanga, yung masipag na mayor ng Zamboanga na si Beng Climaco. Todo trabaho pa rin mga kaibigan. Kahit kaliwat kanan yung mga black propaganda. Inggit na inggit sila kay Mayor Beng. Takot yata eh. Malapit na eleksyon, kaya this early mga kaibigan. Tirada ng tirada yung mga anti-Climaco trolls. Palaban din tong si Mayor. Di ba? Palaban si Mayor mga kaibigan. Kaya nga naman, marami siyang mahalagang bagay na ginagawa para sa kapakanan ng mga Zamboangueños.
Tapos sinasamantala pa ng kanyang mga anti-climaco trolls, yung mga black propaganda, kung ano-ano pa. Di ba? Kaya nga si Mayor, paulit-ulit na sinasabi, na wag na kayong magtrabaho na lamang kayo. Dako, kung hindi kayo makatulong, shut up. Pakinggan nyo. Yung sinabi nitong si Mayor Beng Climaco, inilabas natin to kahapon, di ba? Ilabas natin uli ngayon. Para marinig at maintindihan at mapanood anong hindi nakaabot sa virtual presser nitong si Mayor Beng. Ito yung sinabi ni Mayor Beng Climaco, mga kaibigan. Ina-address niya yung kanyang mga trolls, yung mga kalaban niya. Pakinggan niyo. Acerca también del carta del concejal Litlit Macrojon, el dimio mensaje de mga miembros del Consejo Local hace ustedes el de ustedes trabajo de legislación. Si tiene ustedes tamira anomalía na comprada del arroz, y si tamira ustedes y aprovecha yo, go ahead and vote and have me investigated. I have nothing to hide. Bien mucho problema al ciudad entero mundo por causa con el pandemic. As mayor of Zamboanga City, I have a sworn duty to the people I serve. We did what we need to do. With God's grace, heal the sick and feed the hungry. Solamente el administración na favor de Dios di Beng Climaco, ella puede darle un saco arroz na cada familia, más de 300,000 mga familia. Aquellos que te alborota, te hace grande con este issue del arroz. ¿Por qué? Aquel tiempo del de ustedes amo, ya puede ba darle un saco arroz na mga pobre? Contesta. Bien grande el problema ahora, man política pa kita. No sabe gani kita si hasta cuándo este crisis. No sabe kita si quién está vivo o quién ay despidi. Bien lejos pagayot el eleksyon. Bien mucho. Tagasta, tabasyasen, alin na mga Facebook pages para hace malo con este administrasyon. Apuraw manggayot man kampanya, toma bentaha na sitwasyon, siendo bien busy kita, atende con el necesidad, trabaja anay para protekta con el ciudad. I need to keep my focus on the urgent task as mayor rather than answering all of your insinuations. I need to work because this is my sworn duty and the people of Zamboanga elected me to serve you as your mayor to protect our city, most especially in this time of the pandemic. With God's grace and Nuestra Señora la Virgen del Pilar, este el de mi tercer término que ustedes ya dale el victoria para servir con ustedes. And I will not fail the people of Zamboanga. I will continue to do what is needed to protect our people and focus on what matters. In this time of the pandemic, with God's grace, to heal the sick and feed the hungry. Muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Ayan. Kita niya, tapang ni Mayor, ha? Yan ang Mayor. Well, mga kaibigan, kahapon mga kaibigan, nagsimula na yung pamimigay ng 500 pesos a month sa ating mga senior citizens. Ito ay programa, mga kaibigan, ng Department of Social Welfare and Development at nakipag-collaborate sa ating pamahalaan sa local government of Zamboanga City. At itong social pension, mga kaibigan, ay ibinibigay doon sa mga walang natatanggap mula sa gobyerno na anumang tulong, pensyon, or whatever. Sila yung pasok dito dahil ito ay nasa ilalim
ng Republic Act 994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang target ng programa, mga kaibigan, yung mga senior citizens na talagang sakitin o kaya mga disabled o yung mga walang natatanggap na pensyon mula sa ahensya ng pamahalaan at wala rin silang permanent source of income o kaya mga financial assistance na para masuportahan yung kanilang pangailangan, lalo na sa mga gamot. Kaya dito na papasok itong SOCPEN program ng DSWD. Alam nyo, napakagandang programa nito, ha? Dahil ito talaga ay matatanggap direkta ng mga mismong bona fide beneficiaries ng programa. Kaya kudos sa Local Government of Zamboanga, sa City Social Welfare Development Office at sa DSWD. Lalabas kaya ito sa Zamboanga Post? Abangan nyo, mga kaibigan, baka may istorya dyan yung Zamboanga Post. Alam nyo, Zamboanga Post's paper, puro good news yan eh. At meron pang good news, mga kaibigan. Yung Water District, meron na silang natanggap na cheque, 29 point something million from the local government at mismong si Mayor Beng Climaco ang nagbigay nito, mga kaibigan. At binigay sa mga opisyal ng Zamboanga City Water District sa paunguna nitong si General Manager Leonardo Ray Vasquez. Itong salapi, mga kaibigan, ay suporta ng administrasyong Climaco o kaya ay subsidy sa mga water consumers. So lahat ng mga water consumers, mga kaibigan, makakakuha kayo ng 500 pesos na discount sa inyong mga billing. At yung mga nasa minimum lamang, kunyari nasa mga 185 lang kayo, less than 200, yung magagamit nyo pa yung sobra sa mga susunod na billings ninyo hanggang sa maubos yung 500 cash subsidy na ibinigay ni Mayor Beng as part of the second wave assistance para sa mga apektado nitong COVID-19 pandemic. At magkakaroon din yan, mga kaibigan, sa Zamboanga City Electric Cooperative. Yung mga electric consumers naman, yung may mga billing, makakatanggap din kayo ng diskwento worth 500. Kaya lang inaantay pa yata yung MOA between the local government and of course yung Samselco. Ganyan, maganda, di ba? Palaking tulong yung 500. Bako. Thank you so much kay Mayor Beng Climaco. At kahit ako, makikinabang dyan yung aking mga kasamahan sa lahat. 500 sa tubig, 500 sa kuryente. Thank you so much, Ma'am Mayor Beng Climaco. Baka naman gawan pa ng issue yan ng mga anti-Climaco trolls. Baka sabihin na naman kung ano naman imbentohin nila, paninira na dyan kay Mayor Beng. Kapableta mo sila, kulpeta mo din eh. Di ba, Dora? Pakantahin nga natin Technical Director Reynald Ong. Si Dora. At maraming nag-aabang dito sa kansyon di Dora, mga vecinos. Very lively kansyon. Very talented si Dora. Uwi kita con Dora, mga vecinos. Kay todog at intriga, stop, shut up, numa conversa. Kay sabi tutaw mental lang tu el problema. Estaya lang na casa, después uwi brigada. Para saber notisya, cosa el pasada. ECQ, GCQ, cosa bagay yun. Kay tanbuyong niya si cosa
culpa, manada positive, di mayor ya culpa. Porque gahaan sina, aquí na Zamboanga, el mga vivientes, todo agad bien sabe, ECQ, GCQ, todo ta reklama, por eso bulaw ya hasta el gobierno. Oh, con Mayor Lonta, fishbowl di angkol, kaysa pone atensyon, mga post de pamparon, nung sabi si porque, di mayor culpa no hay social distancing, di mayor culpa no hay recibe manok, di mayor culpa ang sinagat el gente, reklama yan, ECQ kita, di mayor ya culpa, extended ECQ, di mayor ya culpa, ara GCQ, di mayor syempre culpa. Yeah. Hola Zamboangueño, uwi quitas de todo, kay este tiempo debe kita todo queda unido, sabe yung de sabroso, sabe yo bien tormento, uwitan na gobierno, inumayaman de tonto, este el verdad, aquí ta na realidad, hindi se ayuda maskin cosa tu man putak, por eso yo contigo, numayaman reklamo, cosa pata habla y aumenta pa na otro. Di mayor culpa no hay social distancing, di mayor culpa no hay recibe manok, di mayor culpa ang sinagat el gente, reklama yan, bulok lang el gulay, di mayor ya culpa, yede el arroz, di mayor ya culpa, manada positive, di mayor ya culpa. Ano ang Modified General Community Quarantine o MGCQ? Ang Modified General Community Quarantine o MGCQ ay tumutukoy sa yugto ng transition sa pagitan ng General Community Quarantine o GCQ at New Normal. Ibig sabihin, limitado pa rin ang galaw ng mga tao sa pagbili lamang ng mga mahalagang bagay at serbisyo, pagtatrabaho sa mga opisina ng mga industriyang pinahihintulutang mag-operate at sa mga pinapayagang aktibidad. Sa ilalim ng MGCQ, hindi pa rin pinahihintulutang lumabas ng kanilang mga tahanan ang sinumang wala pa sa 21 taong gulang, mga nasa edad na 60 taon at pataas, may immunodeficiency, comorbidity at iba pang panganib sa kalusugan at mga buntis. Ipinatutupad sa MGCQ ang mga minimum health standards tulad ng safe physical distancing, pagsusuot ng face mask at madalas na paghuhugas ng kamay. Maaari ng payagan ang pagpasok sa trabaho sa mga pampubliko at pribadong tanggapan, pero dapat ipatupad ang alternative arrangements para sa mga nasa edad na 60 taon pataas, mayroong immunodeficiency, comorbidity o iba pang may panganib sa kalusugan at mga buntis. Ang mga opisina ng pamahalaan ay pwede na ring magpatupad ng full operations o kaya sa ilalim ng mga alternative work arrangements na alinsunod sa patakaran ng Civil Service Commission. Ang mga diplomatic at international organizations pwede na ring magbalik sa full operation. Sa mga higher education institutions tulad ng mga kolehiyo, universidad at graduate school, maaaring isagawa ang limitadong face-to-face o in-person classes sa kondisyong mahigpit na ipatutupad ang minimum health standards, konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan at sumusunod sa mga panuntunang itinakda ng CHED. Ang mga aktibidad na may malaking pagtitipon ng mga estudyante ay mahigpit pa ring ipinagbabawal. Para sa K-12 basic education, gagamitin ang Basic Learning Continuity Plan ng DepEd. Pinahihintulutan na rin ang mga non-contact sports at mga uri ng ehersisyo sa loob at labas ng bahay. Pinapayagan na rin ang malaking pagtitipon, ngunit tandaan na ang lahat ng ito ay limitado lamang sa 50% capacity ng lugar na pagdarausan. Pwede na ring mag-operate ang mga pampublikong transportasyon tulad ng bus,
tren, barko at eroplano alinsunod sa alituntunin ng Department of Transportation. Pero mahigpit pa ring ipinatutupad ang isang metrong distansya sa pagitan ng bawat pasahero. Ang mga pribadong transportasyon ay pinapayagan alinsunod sa mga panuntunang itinakda ng Department of Transportation o DOTR. Dagdag pa rito, lahat ng construction project ng gobyerno at pribadong sektor ay pinapayagan sa kondisyong susundin ang mga safety guidelines na inilabas ng DPWH. Ano-anong industriya ang maaring mag-operate sa ilalim ng MGCQ? Unang kategorya ng mga industriya. Pangalawang kategorya ng mga industriya. Pangatlong kategorya ng mga industriya. Sa ilalim ng MGCQ, pinapayagang magbukas ng hindi hihigit sa 50% ng venue capacity ang mga establishmento tulad ng mga barbershop, salon, mga personal care service establishment, gayon din ang dine-in restaurants, fast food at food retail establishments na nasa loob ng mga establishmento tulad ng mga grocery store, supermarket at food preparation store. At ang mga industriyang nasa pang-apat na kategorya tulad ng mga gym, sports facilities, sinihan at mga leisure activities. Pinapayagan na ring mag-operate ang mga hotel at accommodation establishments na may akreditasyon mula sa DOT at DILG. Sa pagharap ng ating bansa sa new normal, hinihikayat pa rin ang lahat na patuloy na mag-ingat. Hindi pa nawawala ang COVID-19. Hanggat wala pang lunas, mas mainam pa rin kung tayo ay parating magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay, maghugas ng kamay at panatilihin ang safe physical distancing. We will heal as one. Salamat po kay Mayor Bing Lima po. At salamat din kay Kap Aimee Cabato. Papasalamat po ako sa ating mahal na Mayor Bing Primaco, DSWD at sa aming Kapitan Kap Aimee Cabato sa binigay ninyong bigas. Malaking pong tulong. Gracias po Mayor Bing, terima po kaya dali ka namon aros. Pati ko ng DSWD, pati ko Kap Aimee Cabato. Gracias. Kay Mayor Bing at Aimee Cabato, malaking tulong po ang binigay niyo po sa amin na bigas at mga relief goods.
Thank you so much, Dora. Ang galing talaga nitong si Dora. Talagang very talented. At sinabi pala mga kaibigan ng militar ng Armed Forces of the Philippines na magpapalabas sila ng mga karagdagang tropa para maproteksyonan itong ating mga social workers, mga barangay officials sa distribution ng second tranche ng Social Amelioration Program or SAP ng pamahalaan. Ito mismo mga kaibigan ang sinabi nitong si Captain Jonathan Zata. Captain Jonathan Zata mga kaibigan, ang Public Affairs Officer ng militar. Mahirap din na baka ma-hold up at iambusin pa ng mga rebelde to para makuha yung salapi. Kaya naman kailangan din ng tulong ng ating mga otoridad mga kaibigan. Bukod sa mga sundalo, nandiyan din yung ating mga masisipag na kapulisan. Dahil itong SAP mga kaibigan, napaka-importante nito. 5,000 rin ito bawat household, di ba? 5 sakong bigas na mabibili natin yan sa 25 kilos. Kaya naman talagang dapat siguraduhin ng militar mga kaibigan na magiging mapayapa itong distribution yung SAP, yung second tranche mga kaibigan. Wala na kaming oras. Dahil pa na itong balita, kumakalabit na sa akin itong aking technical director mga kaibigan, si Reynoldo. Sabi mo nang batiin dyan sa Zamboanga City Hall si Mayor Beng Climaco. Good afternoon, hindi ko kayo nabati kanina. Yung kanyang Chief of Staff, si Sir Mike Saavedra, and Executive Assistant Christian Olasiman. Sir, good afternoon. At kay Vilmar Marquez, Sir, good afternoon. At sa lahat na ng mga empleyado, yung ating masisipag na mga civil servants, kay Ma'am Bibing, si Ma'am Dina, sa lahat, yung ating mga taga Largo Vida, ayan yung talagang nagpapakahirap mga kaibigan, para mabigyan ng ayuda yung ating mga senior citizens. Itong Largo Vida, programa to ni Mayor Beng, talagang marami natutulungan. Maraming salamat, Mayor Beng. Wala na kaming oras. Salamat sa aming media partners, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper and also the Zamboanga Post Newspaper. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Please like and share yung aming page sa Facebook ang Radyo Mindanao. At ganun din sa aming mga media partners, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper and also the Zamboanga Post. Ito po si Jacinto. Kasama ko si Technical Director Reynoldo. Hanggang sa susunod na bukas. I love you. Chup chup. Gracias con la administración y Mayor Beng Climaco y con todo los mga councilors and the rest of the staff, especialmente también con el dimiyahado si Attorney Kenneth Daldua, con el mga aquí nag-isaw and mga barangay officials headed by the OIC, si Sister Corazon, and also the rest of the Kagawas. Thank you so much. Thank you so much. Todo dahil gobyerno pa natin. Bueno, ya itong Mayor Ara, objetivo, ayuda kat ka ng mga pobre. Naglagat kami, sir. Espera kami stay. Na, tadaligar ki gracias may Mayor Beng. Kay mucho at ayuda dali ka namon.
tadali pali 500, tadali pali. Gracias kayo. Gracias kat Mayor Beng. Pili kami gracias sir con el mayor matin pasaman ka natin tapasaki padam siyempre din dahil ayuda kanamon pili tayo kami gracias sa mga tinandak ng mga barangay official barangay Gisaw pati ng mga frontline ng police army garin din kami gracias. Mayor in town. Mayor Beng. Ay naabot jud ang. Naabot jud ang sa panahon sa kalisod makatabang na jud ni para kanato. Okay? Akil amo si Mayor Beng. Thank you kayo. Tarindi kami miles de gracia por causa con el ayuda kaya dali to akin na barangay ni Como. Gracias. Salamat ko po nakadawat ni aning hugas isa pa ni gulay goods may na lang no makatabang sa kalisod Makatabang sa kalisod. salamat Mayor Beng salamat kayo Yun ay, mangutana ko nimo nganong imong giuli kaning hinabang aghatag nimo sa ato ang oo kay ang istorya sa pagpangwa sa ngalan dito ingon man sila nga ang ihatag nga bugas pananglitan isa mo kabalay ito sa inyong gipuy-an din dak pananglitan dayon tulo o duha ka tao ang nagpuyo dito pamilya ba isa lang mo dawat muna ako nang gihatag ang ibalik ta ang bugas na para konsumisyon ako baka napedaghan dito nagkinahanglan baka mahatag sa ilaha. So daghang salamat kayo nay tungod kay honest kayo ka. Nagdoble na ang imong gidawat, imong gibilin, imong gihatag balik. So Mayor Beng, STL doble ya resibi na unkasa do sila ya resibi so. Pensabi dali to Honestamente, ya devolvele ka naton el unsa. Gracias Mayor. Salamat talaga sa tulong, sa kanyang tulong, sa bigas na karating na dito sa barangay Tagasiray, sa Litakong. Thank you. Thank you very much Mayor Beng. Ayuda ka naman na Ros. Sikul. Sikul daw Mayor. Magsyukur lang man Mayor. Ano gusto mo? Tabog kami tatabangan din ha government na magsukulturan. Salamat kan Beng namin nakadihil siya kamo tatabangan na magsukultud. Salamat. Yo el ex capitán aquel term. Sí. Yo habla. Gracias kaya pwede ayuda ka namon. Tali kumigo at sabi mga bibente di ako ben alegre kaya pwede dali si Mayor kanamon ayuda matkin aros pati sa mga gulay sabi ko ara kay lockdown no pwede kami ng mga hente gracias siya pwede le ayuda po atin at tagiti tabi na mga hente ako pasapasa kumigo na dali kakbon mente kay tadali mi si Mayor ara aros sa klase ben alegre gracias kay dali ka naman tormento matara nagpatrabaho at gracias yun Mambay kaya dahil sa karang aral lang parang tormento kaya thank you actually ano kami inantes yan try yung mga 3 per cups de rice cooker bonito oloroso siguro tamira pure daw Princess Bea, pero no pwede tayo abel abajo sir kasi insima pa lang man kami sa kana. Si Era ohala si Akel arriba hasta el abajo igual. Thank you kayo. Ay buen klase el aros ka na. Patecha na tayo mga gulay de lahat tayo resibi kami. Pidi lang kami gracias kay maskin pakilaya yaliga ka namon el ayuda. Pwede kami resibi el ayuda de gobyerno ka namon. Bonito master ko sa manada ko sa hindi lang aki ka namon na di amon tim yung mga pamilya kami. Tapi di kami gracias ko na di atong gobyerno. Hindi kami gracias sir kasi pwede dali na lang. Sabroso sir, el arroz. Ya po sinadayin kami kabar.
Dahil mga akin ang lataw, ya amo kami kita na. Terima gracias guys, sir. Ya puede extend ka naman ayuda, sir. Ojalá pa ira, sir, si Jenny pa kayo. Sir, tato mapagat yung maintenance. Pagat yung medicina. So, Ojalá pa ira si Ma'am Benga. Pwede pagat ka naman extend din makikimudo, sir. Ni ma'am, 1 meter, 1 meter. Manlinya. Gracias, gayat. Grande. Gracias. Thank you talaga. gracias gaya tiadale ka namon. Aros ati natitako. Dagan salamat. Thank you. Ako ngayon dagan kayong salamat. Kay ilan na dyan kabulan. Dili tanan nakadawat sa SAP o guban nga ayuda. Pero sa pagkakaroon nakita na ko murag diri dapitat murag tanan dyan makadawat. Ako dyan kayong tabang o sa kasapong bugas. At least na lang una-una sa tao. Gumana na. Dagan kayong salamat, Mayor. Kay mudyong nakita ang sitwasyon nga naglisod dyan ang mga tao sa pag-abot sa pagkaon. Karong panahon na. Matagaan dyan tanan, maapod dyan. Pero tanan dyan dili magutman.